mga kabeshiwa, kumusta? So, welcome back sa aking YouTube channel. So, ang ating video for today, gusto ko lang i-share yung naging experience ko dito, no? Nagpa-check up ako sa clinic. So, first time kong magpa-check up. Syempre, first time. Syempre, bago pa lang tayo dito, no? So, ano bang inaasahan mo, di ba? Anyway, guys, kaya kailangan ko nang magpa-check up sa clinic dito kasi naubos na po yung 3 months na medisina ko para sa aking blood pressure. So, tama po yung narinig nyo, high blood po ang inyong ulirang misis dahil sa kanyang katakawan noon. So, anyway, bago kami nakapunta sa clinic is kailangan mo munang magpa-appointment, syempre. Tapos, magkano nga ba ang bayad sa pagpapa-check up dito sa clinic? Dito sa bansang Alabama, USA, no? So nasa $20 siya. So, kapag wala kang kapag wala ka namang mga medical insurance, something like that, is aabot daw ng mga $100. So nung pagdating ko dito, siguro mga 3 weeks ganon. So, tinanong ng aking ulirang asawa doon sa kanilang kumpanya kung pwede ba niya akong isama sa kanyang mga medical insurance doon. So, pwede naman daw. Tapos, ang kinuha nilang requirement sa akin is yung SS number or Social Security number. So, nag-apply kami ng ganon dito para ako ay magkaroon. So, yon. Kaya, nung na-apply na niya ako sa mga insurance, sa mga medical insurance, sa vision insurance, dental insurance, tapos tinanong ko yung asawa ko kung nasa magkano ba yung kinakaltas sa kanya ng kanyang kumpanya buwan-buwan. Sabi niya nasa $160 monthly. Yeah, oo. Kung hindi ako nagkakamali ng pandinig, mga kabeshi. So, yun. So, yun na nga. Kaya $20 lang yung aking binayad sa check-up. So, pagdating namin sa clinic is, ayun, tinanong lang ako ng doktor kung ano yung nararamdaman ko, gano'n, tapos kung ano yung kailangan ko. So, ang pinaka main reason ko kung bakit ako nandoon ngayon, kung bakit ako nagpa-check up, is naubos na nga yung aking gamot sa blood pressure. Tapos, tinanong nila ako kung mayroon ba kung na-injikan ba ako ng anti-tetanus. Sabi ko, hindi po. So, yun, in-advise nila ako na magpa-inject ako ng anti-tetanus. So, in-injikan nila ako dito sa sa kaliwang braso. Tapos, since na nandoon na rin kami, nagpa blood test. Kaya kinagabihan, nagpasting na kami. Kaya, para isahan na, nagpa-blood test na rin ako. So, okay naman yung resulta ng aking blood test. Ang in-advise lang ng doctor sa akin is mag-take ako ng vitamin D. The rest is clear naman. Negative naman lahat ng resulta. So, okay tayo. And then, ayun. Tapos, ano pa nga ba? So nga mga kabeshi, after noon, yung pala dito, kapag nagpa-check up ka, tapos kailangan mo ng gamot, yung prescription is forward na po yun sa pharmacy kung saan mo pwedeng pick upin yung mga gamot mo. So, sa Publix namin, pick upin yung gamot ko na niresita sa akin. Hindi nila ibibigay sa'yo yung resita sa'yo, kumbaga, i-forward nila yon sa pharmacy. Hindi tulad sa atin na yung doktor is sa kanya na sa atin mismo ibibigay yung resita, tapos tayo yung bibili ng gamot. Tapos 'di ba kapag kunwari wala tayong budget is tingi-tingi lang yung binibili natin. So dito naman is hindi, automatic yun kapag nagpa-check up ka is i-forward nila yon sa pharmacy kung saan mo siya pwedeng pick upin. Mamimili ka kung anong pharmacy na malapit sa bahay mo. So mali yung binasa ko ngayon, 10 mg yung binigay nilang amlodipine sa akin. Ang sinabi ko is 5 mg. So, yeah. Tapos yung losartan is 50 mg naman siya. So, ngayon ko lang napansin, mali yung amlodipine ko. Sasabihin ko mamaya sa aking asawa pagdating niya galing sa work, no? So, ang price nito, good for 1 month. So, 30 pieces siya. Is nasa lang, $2.53. So, ang nakalagay dito, nakasave daw ako ng 11.42 dahil mayroon akong plan.
Tapos sa ano naman, sa losartan ko is nasa $5.60 siya. And nakalagay naman dito is nakasave ako ng 19 point something dollars. So, yun. So, kung wala kang, so ibig sabihin, kung wala kang mga medical insurance dito is sobrang mahal din pala yung gamot. So, since na meron akong mga insurance na naisama ako ng aking asawa sa kanyang insurance, sa kanyang insurance, kaya medyo mura-mura yung yung gamot ko. So, biglang sumakit yung ulo ko mga kabeshi. Bakit ngayon ko lang to napansin? Bakit 10 mg yung nakalagay dito? So, check ko lang. Yeah, so yun, sasabihin ko na lang sa aking asawa pagdating niya about dito, no? So yun, ang nangyari sa akin nung nagpa-check up, no? So, yun. Tapos yung nung kinuhanan pala nila ako ng dugo, yung unang attempt is ang sakit. Tapos, parang medyo malaki yung karayom na tinusok niya sa aking braso. Tapos, sabi niya ayaw daw niya ako masaktan. So, hindi niya tinuloy. Tumusok na naman siya ng sa ibang place ng aking braso gamit ang medyo maliit na karayom. Sobrang sakit, grabe. Yung first attempt niya, sobrang sakit yung karayom na ginamit niya. So, yon. And then, dito naman, yung naging feeling ko sa sa pag-inject nila sa aking anti-tetanus is medyo masakit siya. Parang hindi nung in-inject nila ako, hindi masakit. Pero yung after na, ang effect niya, medyo siya. Alam mo yung pag nabangga ka sa pader na hindi mo sinasadya, ayun, sakit. So, mga din siguro, mga 2 to 3 days, tapos nawala na rin siya. Tapos, pagdating namin doon sa clinic, is, parang kami lang ata ng dalawa ng aking asawa yung nandoon. So, wala siyang gaanong tao. So, madali lang kaming natapos. Tapos, nung sa sa kabilang clinic naman, nung kinuhanan nila ako ng dugo, yon doon kami medyo natagalan kasi nag-walk-in lang kami. Pero isang building lang yung pinuntahan namin nung nagpakuha ako ng blood test. So yun, and then ano pa nga ba? Tapos yung unang doktor na pinuntahan namin, yung kung saan ako nagpa-appointment, din sa akin kung na-try ko na bang magpa-pap smear. Sabi ko, hindi pa. So dapat daw magpa-pap smear ako. So hindi pa ako sure kung kailan, kasi medyo natatakot pa ako kasi baka masakit. So, masakit bang magpa-pap smear mga kabeshiwak? Let me know kung masakit nga ba. So, yun. And then, ano pa nga ba? Yun, nung pagdating ko doon, tinignan nila yung tenga ko. Tapos, parang ginanyan-ganyan yung mga katawan ko kung may something wrong ba. And then, wala naman po. So, yun. Tapos, tinanong lang nila ako doon kung ano ba yung mga kung ano yung mga shots na binigay nila sa akin bago ako nagpunta dito sa sa USA. Kunwari, kung may mga nararamdaman ka, magpa-check up ka agad sa doktor, kasi kung kung mayroon ka namang medical plan or insurance, something like that, kasi hindi naman siya masyadong kamahalan para makita agad yung something wrong sa'yo. So, hanggat pa-check up ka lang ng pa-check up para masulit mo yung hinuhulog ng asawa mo buwan-buwan sa inyong mga medical insurance. Ganon. Sinulit. Hindi. So, joke lang. Kung kailangan naman, go ka. Go ra. Huwag ka mag-atubiling magpa-check up, no? So, ang tanda ko kasi, nung nagpapa-check up ako sa doctor, sa Philippines, parang nasa 200 or 250 pesos yung binabayad ko sa check-up. Doon sa may C5 kay Galio Medical Clinic. So, yun, doon ako nagpapa-check up. Doon rin ako nagpa-blood test dati noong nag-start na high blood ako. So, yun, ang doon blood test is more than 2,000 pesos. Tapos, yun, medyo mahal-mahal din. Tapos dito, lahat-lahat na yun, ang pagkasabi ng aking asawa, nung tinanong ko kung magkano yung binayad namin, sabi niya is, lahat-lahat, sabi niya is, $20, something like that, ganun. Kung hindi ako nagkakamali ng dinig. Pero yun, ang alam ko talaga, $20
siya. So, nasa ano din yun, more than 1,000 pesos, no? So, yun. Ganon yung ano kagandahan dito kapag mayroon kang mga medical plan or insurance. Kapag kailangan mo siya, is mababawi mo naman, no? So, yun. Tapos, next na ano, siguro next, magpapa-appointment naman kami para dito sa aking ano, dito sa aking ngipin. Hindi na natapos-tapos to. Ito yung ano ito yung laking, kung ano tatanungin niyo ako kung ano yung pinakamalaking pinagsisisihan ko na nagawa kong decision sa buhay, yung magpa-brace. Yes, kasi ang dami ko nang nagastos dito nung nasa Taiwan pa ako, hanggang nakarating ako sa Pilipinas, nakabalik sa Pilipinas, hindi ko maintindihan. Basta saka ko na lang ikikwento kung anong nangyari dito sa aking pagpapabrace, sa aking brace journey. So yun, yung aking update life dito sa USA. So yun, kumusta na kayo? So kung tatanungin nyo ako, okay naman ako dito. So yun mga kabeshiwak, thanks for watching. Bye!